Ngayong araw nga ay gagawa kami ng water filter dito sa ating farm. Medyo mahirap pa nga yung tubig dito. Kailangan pa namin mapasigop o di kaya mag-antay ng ulan para may tubig kami. Sa mga past videos kasi namin sa mga tubod dito ay may linta talaga. Kaya naman para maiwasan natin yon, gagawa tayo ng water filter para syempre ma-filter yung tubig natin. Lumabas na nga kami at naghanap kami ng balde na gagamitin namin. Sakto may nakita kaming black para malinis tignan. Ito na yung pinili namin. Hindi kami expert or nagmamagaling dito. Susubukan lang din namin yung nakita namin sa YT Academy. So if ever isa ka sa nanonood at magaling ka dito, comment ka naman ng mga suggestion mo. Kaya umiiyak. Nagsugat na mo kariyan. Wala. Naiyak na. Kaya na, picture na tayo. Picture na. May nakasalubong nga kaming isang fan at sobrang saya niya nung nakita kami. At syempre masaya din kami kahit puro kalokohan lang nasa isip namin. May mga tao pa rin na napapasaya namin. Oh, mag-iingat ka ha. Nga pala, bumili na lang din kami ng Vulcasil. At itong pang-connect para sa gripo natin. Pagdating nga namin sa farm, dali-dali ng kinuha ni Norme yung balde na binili namin. Kitang-kita naman sa mukha niya na sobrang excited niya na gawin tong filter natin ngayon. Sinubukan nga niya kung kasya ba siya dito sa balde, kaso hindi daw, kaya lumabas din siya. Ay, ang kulit mo talaga, bata ka. Hindi pa nga natin nagagamit yung balde, wala na, sira na. Dito nga ay naghanap kami ng magandang pwesto kung saan pwede namin ilagay yung filter. Gagawa nga muna kami ng patungan ng balde. At since may mga naiwang kahoy dito, ito na lang din yung gagamitin namin. Kaso medyo nahirapan kami kasi iba-iba na yung size niya. Hindi talaga namin makukuha ng specific yung size na gusto namin. Nahirapan nga din kami sa pagpukpok dito sa kahoy at tignan nyo naman, nasugatan pa si Vaj. Ganito daw mag-sorry ang isang Normie Garcia. Tignan nyo naman, no? Sabi niya, sorry na Vaj, buti nga. At dahil nga nahirapan kami sa kalisod-lisod, hindi na lang namin pinagpatuloy na magpukpok kami sa kahoy. Kasi naawa din daw si Norme since madami na din naputol na kahoy dito sa pag-improve natin sa farm. Ayaw niya nang maragdagan pa. Kaya naman itong damba na yung napagtripan namin. At since sobrang haba nito, pinutol na lang namin para ready to use na. Medyo nahirapan din si Norme sa pagputol dito kasi hindi matalim yung gabas namin. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ng ganyan. Basta sa amin, gabas yan. After nga namin maputol, ay kumuha na din kami ng mga bato na lilinisan pa namin. Ito na nga yung magsisilbing filter din natin. At alam nyo ba, marami namang naiwan na bato galing sa graba, kaya ito na din yung gagamitin natin. Grabe nga pala yung critical thinking at analysis ni Normie dito sa paglinis ng bato. Kasi 'di ba may butas bawat edge dito sa wheelbarrow. Ilalagyan na lang namin siya ng tubig at tignan nyo naman, dahan-dahan lang yung pag-agos niya ng tubig at yun na yung ginagamit namin para banlawan yung bato. Natagalan din kami dito kasi kailangan ng madaming bato. At nung natapos na nga ay dinala na din ni Normie sa likod para masimula na yung filter natin. Di ko nga alam kung bakit ganyan yung mukha niya ngayon, para may binabalak na masama. Pero filter lang yung binabalak niyang gawin, huwag kayong mag-alala. Ngayon nga ay kailangan na din namin i-set up tong balde na lagyan ng butas para sa paglalagyan ng gripo natin. Kailangan nga natin ng init para mabutas tong plastic na to. Pak! Pang Miss Universe yung lakad ah. Pero yung mukha, di ko alam ano nangyari. Ito na nga lang din yung ginamit natin since wala tayong makita na pwede natin gamitin para magbutas dito sa balde na to. Nabutas na nga siya, kaso nga lang hindi naman tayo perfect, kaya hindi din perfect yung circle na nagawa natin. Sakto na nga siya, kaso nga lang may mga butas-butas pa sa gilid. Kaya naman ngayon ay lalagyan natin siya ng Vulcasil para masil yung butas. O diba Norme? Ito nga yung naisip namin ilagay since pag may mga butas-butas sa bubong, ito yung nilalagay. Siguro effective naman to dito. O sige, haplos-haplosin mo yan ng maigi dyan Norme para maging maayos yan at matakpan talaga yung mga butas. Gusto nga namin siyang tapusin ngayong araw na to pero parang hindi namin magagawa kasi sobrang hapon na din namin to nasimulan. Dumating na nga din yung pinabili natin na uling para gamitin din natin sa filter na gagawin natin. So ayan mga pangga, umaga na ngayon at saka ngayon na natin ulit sisimulan yung paggawa dito sa ating filter kasi nga tinatapos na namin mga pangga na matuyo tong Vulcasil para hindi siya lalabas yung tubig. Tignan natin. So lalagyan muna natin itong mga pangga para makita talaga natin na walang butas yung nilagyan natin ng Vulcasil. Yun. May Uy, may tulo! Paano yan? Palpak. Palpak. So ngayon, lalagyan ulit ng Vulcasil. Tatanggalin ko na nga lang. Grabe, simipalpak talaga tayo dito kasi may tumulo doon sa butas. Sinubukan nga ni Norme kung dito ba yung tulo pero hindi naman sa nakikita nyo, di ba? Yung nilagay natin na Vulcasil mga pangga, hindi tumalab. Hindi daw talaga yan siya didikit dyan. So, meron kami binili na epoxy. Ayan, so ilalagay natin dito para didikit yun.
Mekos-mekos na nga ni Norme para malagyan na natin at matapos na to. So kahit hindi pa siya nalalagay, medyo malapot na siya. So parang ito na talaga yung hinahanap natin para hindi na tayo maging palpak. Nilalagyan nga ni Norme ng tubig yung kamay niya para maporma ng maayos at hindi didikit sa kamay niya. Yung iproxy mismo. Syempre kasi meron sa front, meron din talaga yan sa back. O diba? Gusto ko nga lang din pala talagang humingi ng pasensya sa mga followers na ayaw ng boses ko. May nakita kasi akong mga comment last time na in-skip na nila yung video pag ako ang nag-over voice. Okay lang kung ayaw nyo sa akin. Pero mas gugustuhin ko pang mabash na lang kaysa hindi matulungan si Norme sa pagbablog namin. Kung dati nga iniiyakan ko pa yung mga comment na yan, pero ngayon mas binibigyan ko na lang ng oras yung mga bagay na makakapag-improve sa akin kaysa mag-focus sa negative side. Hindi naman kasi lahat ng tao ay mapiplease namin. Lalong-lalo na tungkol sa relationship namin ni Norme. Hindi namin pinipilit na intindihin nyo kami. Kasi tulad nyo, minsan sarili nyo lang din ang makakaintindi sa inyo. Bihira lang talaga na makakita tayo, makakamit tayo ng tao na intindihin tayo sa mga ugali natin at kung ano ang pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi complicated na mismo yung buhay, gawin na lang natin siyang simple na magiging masaya tayo. Hindi man para sa ibang tao, kundi para sa sarili natin. Kasi 2 layers ang gagawin natin ganito. Bato, tapos ang graba, tsaka next is yung yung charcoal. After nga namin naglagay ng proxy dito, kinabukasan pa namin to ginawa kasi pinatuyo pa namin. Kunwari, yung tubig dito is brown, magiging na siya, clear water. Ang amoy din is mawawala na yung baho. Titignan natin kung mag-work ba tong ginawa natin. Hindi na nga lang din namin kinatumuskit na binili namin kasi sayang. Sa wakas nga ay medyo malapit na tayo sa katotohanan nito. Halos 3 days din talaga ang process namin dito. Doon kasi talaga tayo natagalan sa pagtakip sa butas. Nahirapan man kami, at least naitaguyod pa rin namin ang paggawa ng filter dito. Dito nga ay sinubukan namin ni Norme kung gaano to kabigat at sobrang bigat nga pala talaga. Kaya naman hindi na kami nagpatuga-tuga, naghanap na kami ng rescue para tumulong para magbuhat dito sa filter na ginawa natin. Kung isipin mo talaga, sobrang bigat niya kasi meron itong graba, bato, tsaka uling. Tapos 2 layers pa. Yung tubig dito hindi masyadong malinaw, tsaka mabaho. Mabaho siya. Ngayon, susubukan natin doon sa filter na ginawa natin. Yes. Kung mag-iiba ba yung amoy niya. Let's go, try natin. Titignan natin kung magiging malinaw ba yung tubig at tsaka mawawala yung amoy. So ngayon, susubukan mo na, May. Yes. I-open na natin. Moment of truth. Yes. Let's Sige. go. Uy. Uy! Uy. Ang dumi. Uy! Yawards. Kailangan pa Wala. palang May. Pagasin mo pula. Pagasin pa pala. Naku, palpak talaga to. Ala! Ay, kailangan dapat yung buhangin. Kailangan natin nilinisan dapat yun. Dapat binanlawan yung graba. Oh. Kasi yung bato nilinisan natin pero yung graba hindi. Hindi. Tsaka sinali din natin yung bugbog na na charcoal. Yes. Eh, Imbis na clear pa yun konti kanina, ngayon naging Milo na baliktad pala tong filter na to Mag-iiba talaga. Nakita nyo naman, parang semi-palpak pero antayin lang natin ng mga ilang minuto. Baka sakali mag-iiba na talaga yung kulay niya. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman talaga kami expert dito. Gusto lang talaga namin subukan para yung mga tubig namin dito ay hindi na mag-aamoy. At itong ginawa namin, temporary lang din talaga to. Habang wala pa talaga kaming maayos na source of water dito. Baka sakali sa susunod ay magkaroon tayo ng flowing, sana nga ibigay sa atin. Itong filter na to ay panglaban lang talaga sa amoy at kati-kati nararamdaman namin pag ginagamit namin itong tubig. Habang tumatagal nga ay palinaw ng palinaw yung tubig na umaagos dito. Habang dito sa taas umaangat yung mga bugbog na charcoal. At tignan nyo, ganito na nga siya kalinaw Paliligo na daw siya Hindi na ba lubog yung tubig mo? Hindi na, malinaw na siya, mama. Tignan mo. Successful yung ginawa natin na filter. Wow, ang ganda. Diba? Malinaw na nga. O, di ba? Hindi na mabaho? Hindi na din. Wow! Dito na tayo maliligo. Woo! Uy! Hindi na siya mabaho, Mime. Thank you, Lord.